Good morning everyone, welcome back to our channel. So it's Sunday today, 8:30 a.m. Medyo maulan ngayon. Yan. It's raining outside. Temperature is 52 degrees Fahrenheit, 11 degrees Celsius. Hi, say hi. Hi. Yeah, let's go back inside. So, nandito kami tatlo ngayon. May trabaho ako 10:30 mamaya, 10:30 a.m. pa until 7 a.m. So, I have time to prepare. And first, tatapon muna ako ng basura. Papunta kami ngayon sa playmate ng anak namin. Ihatid namin siya doon. Whole day siya doon sa kanila. Tapos, kunin ko mamayang around 5. Then, pinadalhan na din namin ng lunch. Na-drop na namin yung anak namin. So, mamaya kukunin ko. Ngayon, yung asawa, may trabaho siya 10:30. Then ako nasa bahay. Kararating ko lang dito sa pinagtrabahoan ko. So, walang mga tao. Yung parking space, walang gaanong sasakyan. Yan. Blanco yung parking space ngayon dito. Kasi nga it's a Sunday. So, yung staff, konti lang. So, yun. I will see you again after I work or during my lunch break. Right. So, it's now my lunch break. It's 3 p.m. na dito. And then, yung temperature namin ngayon, 53 degrees Fahrenheit and 12 degrees Celsius. So, yun. Medyo maulan, pero ngayon, huminto na yung ulan. So, yung lunch ko ngayon, yung misis ko nagluto nito, fried rice na may scrambled egg, may peas, green peas, ano ba to? May spam, corn, at saka Baguio beans. So, yun. Masarap. So, yun. Katatapos ko lang kumain. Then, ito yung dessert ko. Dinili namin to sa Walmart kahapon. So, yun. Dito sa US, kasi dito, yung age range na lang pwede ka makatrabaho. Wala. So, walang limit. Ano to? Walang restrictions. Ano bang tawag nito? Walang requirement na age, walang age requirement na magtrabaho ka dito. Kasi, nung previous pinagtrabahoan ko, may isang, I think she was 70 years old na or 70 to 72 years old. Retired na siya pero bumalik sa trabaho. So, tinanggap pa rin siya. And mayroon din akong isang kilala din nga 60 basta retireable na 65, more than 65 years old din, babae din, na nag-retire na bumalik din trabaho at tinanggap naman sila. And then full time yun. And then dito may dalawa kong kasama
may 68 years old at saka may 82 years old. Nagtatrabaho pa rin. Nag-retire na pero bumalik sa pagtatrabaho kasi may iba-ibang rason. Yung isa, siya she took care of her mom kasi wala siyang husband. Babae kasi, puti. Wala siyang husband. Then yung matay na yung mother niya, so wala na siyang ginagawa. So she thought she might as well go to work. But 3 times a week lang, part-time. And then yung isa naman, 82 years old, bumalik siya kasi sa tingin niya, pag hindi na siya nagtatrabaho, magde-deteriorate yung health niya at saka yung mental health din niya. So gusto niyang palagi paling nag-iisip, palaging ginagamit yung mind niya para nga sabi niya hindi mag-deteriorate, which is I would agree. And then so dito, so yun nga, wala silang age limit sa pwede ka magtrabaho kasi doon sa Pilipinas, iwan ko kung lahat, pero sa mga na experience ko, may age limit yung hanggang 65 or hanggang may pinopost na mga trabaho, may ilalagay talagang age limit, mga 25 to 30, mga ganon, 30 to 40, mga ganon. Pero dito hindi pwede, walang tinatawag kasi nilang discrimination yan, basta nilalagay mong may age limit ang pwede mong tanggapin. So dito hanggang may capacity ka na magtrabaho, hanggang kaya mo, tatanggapin nila. Yung isang co-worker ko doon sa kabila, gumagamit ng stroller sa paglakad, gumagamit ng stroller pero tinanggap pa rin. At saka itong isa to, gumagamit na ng cane. So tinanggap pa rin. Kasi na mental capacity nila, and meron naman silang license to work pa sa mga pinagtatrabaho namin. So tinanggap pa rin sila. So may ganyan dito. And mga tao din, hindi naman lahat gusto magtrabaho pa rin kasi sa atin sa Pilipinas, pag retire ka na, ayun na most of us ayun na magtrabaho. Or iwan ko kung tinatanggap pa ba, mag-retire na ka, tinatanggap ka pa ba rin na magtrabaho ka, retire na ka, hindi ko alam. Yun, I think ganun din sa Canada eh. Walang age limit sa pwede ka makatrabaho. So siguro ganun na din doon na may mga nagtrabaho ng post-retiree na. So ganun dito. Tapos tinanong ko yung isa, why don't you travel? See, nandito ang husband niya, tapos malakas pa rin sila. Why don't you travel? Sabi niya, they've been traveling a lot while they were still on the stage of pre-retirement. So nagta-travel na daw sila. So hindi daw nila inintay na mag-retire bago sila nag-travel. So yun pala, they traveled from other countries na daw while they were working. Yun nga, pag nagbakasyon sila, either nagpupunta ng ibang state or ibang country. So ngayong retired na sila, parang na-satisfy na yung excitement at saka urge na mag-travel. So yun, and di na silang travel kasi itong lugar din namin, as I previously mentioned, it's a retirement town. So ang tahimik kasi dito. So figured dito na lang sila magsa-stay and di na magta-travel. So yun, lalabas tayo, papakita ko sa inyo ang forma ng labas kasi nga wala Sunday ngayon. So para din tong Pilipinas na pag Sunday walang lumalabas. Yan, so yan, daan yan doon, then dyan, saan din yan. So kabilang hospital yan, then dito yan, walang katao-tao.
So dito yun, ang pinagtatrabaho na. Ang ganda. Very peaceful place. So yun. May 15 minutes pa ako bago bumalik sa loob. Dito na muna ako sa sasakyan. Ayaw ko pang bumalik dun sa loob. Susulitin natin yung break natin. Kasi doon sa pagbalik mo, trabaho na agad. So yun. And yung pinagtatrabahoan ko ngayon, I really like this lab. Yun, kasi yung mga tao, mabubuti yung mga tao. Siguro dahil yan sa stricto sila sa behavior ng mga employees. So, hindi magatubiling magsisante ng mga employees kapag na find out na you will your behavior is unbecoming of an employee of this hospital. So yun, kasi malaking company kasi yung auctioneer, malaking company kasi. So yung mga tao, they are careful with how they speak and of their behavior. So I really like this place, this hospital, this lab. Mga co-workers ko ngayon, magandang treatment sa mga co-workers din namin. So sayang, pero yeah, sayang. We're in the process of applying for my wife. Asawa ko muna kasi yung mga nurses, ang daming requirements nila. Pag lipat ng ibang state, ang daming requirements. Pero yung license ng asawa ko, kasi na may tinatawag na compact, so makapractice siya iba't ibang states na member yung compact states tawag doon. So makapractice na siya sa Washington, pero nga ang dami pang ibang i-comply pa din basta nurse. So we are in the process of applying for her muna. Kasi sa amin, mga medical laboratory scientist, ang dali lang. So 1 month or 2 months before siguro kami alis, doon pa ako mag-a-apply para sa akin. So yun. Tagal din namin di naka-upload kasi nga ang hirap pag kaming dalawa full-time work kasi kaming dalawa. Siya, asawa ko, 12 hours per shift yung trabaho niya, tapos ako naman everyday 8 hours, tapos may mga weekends na magtatrabaho din. Then may anak pa, so ang hirap. Hindi kami makapag-upload na, sabi nila every 3 days daw, pero hindi namin kaya. Sometimes every 3 days kami maka-upload pag may bakante nga. Pero not all the time. Kaya believe ako sa mga vlogger talaga na everyday nag-upload. I don't know how they're doing it, but siguro ang tagal na rin sila nagba-vlog. May sistema na sila, may system na kung paano gagawin. Kami wala pa, kaya bago pa kami. We started YouTube, this channel, February last year yata, pero hindi seryoso. Yung mga old videos lang namin, compile ko lang, tapos nag-upload ako. Ganun lang. Seryoso talaga kami. Yung mga seryoso na talaga. I think it was September last year, October last year, or September siguro, mga ganun. August, September, parang ganun. So doon kami nagseryoso ng vlogging. Kaya yun. And ang purpose talaga namin is may journal lang sa journey namin dito. Pero we did not expect na may manonood din. And may magko-comment, may magme-message, mag-email. So we decided na sige, we'll upload. And
Pero naninibago din kami na may mga nanonood din na ibang behavior na pinapakita. May angry, mga behavior, yung mga bullying na behavior. Hindi namin na-expect yan na ganito pala. May kakilala kami na vlogger na sabi na ganyan talaga. Kahit anong inosenteng vlog nang i-post mo, may mga ganyan talaga. So which is understandable naman kasi yun nga, we have different experiences, different backgrounds, different values. So since you opened your life to the public, so you have to be prepared. So yun. And nasasanay na din kami. At first hindi. Isang beses lang naman ako na I lost my temper eh. Yun lang previous vlog ko na Pinoy na racist against Pinoy din na I lost my temper talaga. And may sinabi kasi dyan ng mga Pinoy nagdala ng corruption doon sa Canada. Parang ganun. Mga Canadians hindi corrupt, pero yung mga Pinoy na nandun ang nagdala ng corruption. Siguro dito nababasa ng history books itong taong to, babae man o lalaki. Kasi hindi niya alam yung mga story ng history ng Canadian occupation by the French and the British and mga Europeans. So, yun. Pero, okay lang yun. So, yun. Still have 7 minutes left, I think. So, mamaya na ako. And then, pagkatapos, so, lalabas ako. Papunta muna ako ng Walmart. May bibilihin ako doon. So, it's 7:05 p.m. na. My shift's finally over. So, I'm on my way home. Umuulan pa rin. Pupunta muna ako ng Walmart. Kasi may bibilihin ako doon. So, Walmart muna. Then, uwi agad. Alright. Okay, nabili ko ng mouse na binili ko. Para, bumili kasi kami ng bagong laptop. Ng gaming na laptop. Kasi yung anak ko, nakikipag-agawa na sa amin. So, bumili na lang kami. Hindi pala bumili, nangutang pala sa credit card. So, 12 months to pay, 0 interest. So, okay na din. So, yan. Kaya kumuha na lang kami. Para sa kanya niya yung isa. Then, sa amin mag-asawa yung bagong binili namin. So, yun. Uwi na ako. Makahuminto na rin ang ulan. Yeah, maulan pa rin. So, sa bahay na lang to i-continue ko. Kasi wala baka mabasa tong camera ko. Nandito na ako sa bahay. So, katatapos ko lang maligo at makabihis. So, pag dating ko dito sa bahay, galing trabaho, naliligo agad ako. Kasi nga, marumi yung pinagtatrabahoan ko, laboratory. It's like casing germs dun. So, yun. And kakain na ako. Yan ang coco. Wow. Smells so good, langga. So, yan. Whoa! Hi, langga. So, what did you prepare? Beef steak and Beef steak, this one, and baked asparagus. oh, baked asparagus. Ang swerte ko naman. Drama. Yun. So, kakain muna ako kasi nagutom na ako. Ang busy kanina. So, yun ang vlog namin ngayon. And thank you for watching. God bless you all. Always stay safe. Say bye. Bye.